Kailangan din namin magpahinga. Kailangan din namin magpahinga. Wala na ako aking cellphone. Wala na akong cellphone. Kaganda nga po niyang kalempang, yung kampana, dinig sa lahat eh. Doon hanggang San Isidro. Okay, si Bes. Hello Mel, hello Bes. Share po natin mga ka-prayer works para po marami po tayong muling mapagpala sa pamamagitan po ng pakikinig ng mga salita po ng ating Panginoon. Share po natin para po marami tayong matamnan ng mga salita po ng ating Panginoon. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, sa aking mga kabarangay, sa aking mga ka-prayer works, lalo tigit po sa mga taga-ibang barangay po na lagi pong naka-tune in at lagi pong nakikijoin sa sama-samang pananalangin po o sama-samang paglapit po natin sa ating Panginoon tuwing alas 6 po ng hapon dito po sa Barangay Santa Cruz, Saragossa, Nueva Ecija. Muli po, akin pong hinihiling na ito po ay ating i-share para po makatulong tayo sa ating mga kapatid na may mga suliranin. Mapagaan po natin ang kanilang mga dalahin sa buhay. At the same time po ay matamnan po ang kanilang mga puso ng salita po ng ating Panginoon. At ang Holy Spirit na po ang siyang bahalang magpalago ng mga natanim na yon. At alam po namin na ang lahat po ng ating ginagawa dito ay ginagamit lamang po tayo ng ating Panginoon para po ma-bless din po natin ang ating mga kaibigan, mga kapamilya na kung san-san po na naidala ng ating Panginoon. Isang mapagpalang gabi po kay Sister Myra Damaso, gayon din po kay Vilma Santos. Good evening din po kay Willie Castro, sa aming kaibigan. Gayon din kay Esperanza Season Dasig. Kay Ate Nati De Leon, isang mapagpalang gabi po. Salamat po sa palagiang pag-tune in. Sa ating konsehala B. De Leon, get well soon. Kailangan lang po ng mahigpit na
ano yun, pananalig sa ating Panginoon at lahat po ay imposible. Good evening kay Ate Cora De Leon Dasig. Kay Ma'am Josephine Mamaklay, isang mapagpalang gabi po. Bumabalik-balik. Gayun din po, isang mapagpalang gabi sa ating BHW ng Purok 3, Concepcion Aliperio. Sa lahat po ng nagnanais magpa-vaccine sa Purok 3, ang inyo pong BHW ay si Concepcion Aliperio, Judy Ongonion at saka po si Susan Liagas. At sa Purok 2 naman po ay hanapin lamang po yung ating BNS, si Ate Inebilia Soto at si Kumaring P. Valerio. Sa Purok 1, Emily Estabilio at Elsa Samatra at gayon din po si Ate Lisa Bartido. Kasama pala sa Purok 2 si Sophia Ruiz tsaka si Malugaita. Isang mapagpalang gabi din po sa ating konsehala Luz Biminda Bartido. Nakakahilo itong ba't pabalik-balik. Gayun din po, isang mapagpalang gabi at salamat sa pag-tune in pong muli kay Ate Bing Grasilas Malang ng Barangay Pantok, sa ating masipag na BNS Inebilia Soto. Isang mapagpalang gabi po. Excuse me. Gayun din po kay Ate Tess Zapata. Isang mapagpalang gabi po, Ate Tess. Gayon din po sa butihing ina ng ating masipag na sek, Pausta Almayda Nago. Gayon din po kay Celia Nagong ng Denmark. Isang mapagpalang gabi at ingat palagi dyan. Shine Garengo, gayon din sa kanyang mami, kay Ate Pel ng Quezon. Isang mapagpalang gabi at salamat sa palagian po ninyong pag-tune in. Gayon din po kay Dolores Cortez ng Nueva Vizcaya. Salamat po sa inyong pag-tune in palagi. Ingat po. Sila po ay sila po ay nakakapag-tune in ngayon sapagkat sa kadahilanan pong may mga nagsisipag-share. Kaya keep on sharing po para marami po tayong makasama sa sama-samang pananalangin po na ito. At muli po amin pong pinababatid na ito po ay sama-samang paglapit po natin at pananalangin sa ating Panginoon. Ang lahat po ng inyong paniniwala o sekta, relihiyon ay amin pong iginagalang. At ito po ay wala po tayong anumang kinikilingan na relihiyon. Amin pong pinababatid na ito po ay sama-sama nating pananampalataya at lahat po yan ay lahat po ng inyong pananalig at pananampalataya ay amin pong iginagalang.
Naniniwala po kami na iisa lamang po ang ating Panginoon na nilalapitan at iba-iba lamang po tayo ng way kung paano po siya sambahin at pasalamatan. Kaya't ito po ay amin pong muling pinapaalala na sama-sama po nating paglapit sa ating Panginoon. Isang mapagpalang gabi po kay Sis Marita Nagum. Gayon din po kay Ma'am Nemia at kay Kuya Rick de la Cruz. Salamat po sa palagian po ninyong pag-tune in. Kay Ma'am Melinda Legaspi, isang mapagpalang gabi din po. Ha? Oo, yan nabanggit ko na taga Nueva Vizcaya, di ba? Training po ako na gumaling. Sige, may susunod. May susunod tayo mamaya. May mention sa... Spreads. May mention sa prayer. Pakilakan ng puso nila. Asang mapagpalang gabi din po kay Mina Dayaw Villegas. Salamat po sa inyong pagsama ngayong gabi sa sama-samang pananalangin o sa prayer works. Sa akin pong kumpare sa Concepcion, Roger Segaliges, salamat po sa inyong pag-join muli ngayong gabi. Gayon din po sa aking kamag-anak, Lovely Ann Hoson Corpus, anak po ni Tata Bayani na taga Quezon City. Malayo. Praise the Lord. Maylin Santiago Abelardo, isang mapagpalang gabi. Kay Ma'am Belinda Dasig, isang mapagpalang gabi din po, ma'am. Share po natin, mga kapatid. Pwede na mag-start na sa... Okay po. Isang mapagpalang gabi po mga kabarangay at muli po nawa po ang lahat po sa atin ay pinagpala po sa pamamagitan ng mga magagandang kaloob. Gayon din po kahit na may suliranin ay magpuri pa rin po tayo sa Panginoon sapagkat ang pagmamahal po ng ating Panginoon sa atin ay wala pong katumbas. At nawa nga po ang lahat sa inyo ay na kahit na ang panahon po ay talagang nakakalagnat, nawa po ang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan. Ang magpapakilala po sa maglilid po sa atin ngayong gabi ay ang isa po sa pinakagwapo, masipag at maaasahan na konsehal ng Purok 3. Walang iba po kundi si Kuya Greg Sagat. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Thank you, Kap. Pugi pa raw ba? Maraming salamat po sa muling pag-tune ninyo sa araw-araw dito sa ating prayer works.
Pinupuri natin ang Panginoon dahil sa kanyang paggabay sa araw-araw na nating ginaganap na prayer works dito sa ating barangay Santa Cruz. Maraming salamat din po, Lord, sa kalakasan ng katawan ng bawat isang narito ngayon na nakatune in dito sa ating prayer works, at nawa po ay lalo pang magibayo ang kanilang pangangatawan at gabayan nyo rin po ang pang-araw-araw nilang gawain, maging ito man ay nasa bahay o sa labas ng bahay. Hinihiling ko po na hipuin nyo ang mga nasa banig ng karamdaman at tuluyan na silang gumaling sa kanilang nararamdaman. Yan lamang po, at maraming salamat po, Lord. At ngayon po ay nais ko pong ipakilala sa inyo at tsak na kayo ay maraming matututuhan dito at masisihan dahil napakagaling ng tao na ito. Siya po ay walang dilitiba kundi si Ed Santiago, o kung aka Ed San. Maraming salamat po. May bago ka, Thank you, Kuya. Yes. Hallelujah. Isang mapagpala at mabiyayang gabi po sa ating lahat. Naku, may puso na agad Anyway, magandang gabi po sa ating lahat at napakagandang pribilehiyo po para sa akin na naimbitahan po tayo ng ating pong minamahal na kapitana ng Santa Cruz. Salamat po sa pagkakataong ito. Ito po'y pangalawang beses ko na. Tama po, At nung nalaman ko po yung schedule ko, ako po ay sobrang excited. Nilagyan ko na po ng marka sa kalendaryo. So sa gabi pong ito, mga kapatid ko, mga kabarangay, mga kababayan, napakagandang pribilehiyo at pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Panginoon sa ganitong oras. Tuwing alas 6 ay nagkakaroon tayo ng tipanan sa Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin o prayer time. Kaya sa oras pong ito, nais kong makibukas po kayo sa akin. Kung meron po kayong mga Bible sa Jeremiah chapter 33 verse 3, atin pong babasahin. Sabi po dito, manalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga at na hindi mo pa nalalaman. Pwede po tayo saglit yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, amang banal, sa hapong ito, sa gabing ito, salamat sa isang napakagandang pribilehiyo, Panginoon, na kami po ay mag-aaral ng iyong salita at makapananalangin. Dalayan ko po, Panginoon, na ikaw ang sumama sa amin. Bigyan niyo po kami ng wisdom, knowledge, and understanding. At ako na iyong lingkod, gamitin mo lamang bilang daluyan ng pagpapala at biyaya sa buhay ng bawat isa. Pagpalaan niyo po ang gawain ito, Panginoon, at ikaw ay maparangalan. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi po lingid sa ating kaalaman at kabatiran na ang panahon ngayon ay napakadilingkwente. Pag sinasabi pong dilingkwente ay delikado, dahil meron ng panibagong COVID, variant ng COVID. At nakikita rin natin yung worries, yung pag-aalala ng mga tao na kung saan ay andun ng pangamba, andun ng takot. Kung minsan din ay nakikita natin na para bagang wala na bang katapusan. Yun ang mga tanong ng ilang mga kaibigan natin. Wala na bang lubay, yung ganitong pagsubok ng buhay. Idagdag pa po rito yung mga pagsubok natin na araw-araw ay kailangan nating bigyan ng tuon. Tulad halimbawa ng pangailangan sa bahay, gastusin, bayarin, at kung paano kikita ng maayos. Gayong sa lahat ng pagkakataon ay kulang po yung ating kakayanan upang kumita po tayo ng maganda. Pero sa oras pong ito, ay nais ko pong hiramin ang inyong oras, at yung susugan ko po yung sinasabi na ating kapitana na pakishare po ang live telecast na ito sa pamamagitan po ng ating pong mga Facebook, ay i-share po natin upang marami pa pong maabot na mga tao na maipanalangin at makarinig po ng salita ng Diyos. Sa talata pong ating binasa, maliwanag po ang sinasabi ng Panginoon. Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita. Minsan po, kahirap pong humingi. Tama po ba? Pag humingi ka sa isang tao, minsan nabibigo tayo. Minsan may mga tao tayo nilalapitan, andun lang yung pangako. Sabi pa nga nila, pinangako ko na, tutuparin ko pa. Pero sa Diyos po, ibang klase po ang Diyos natin. Siya po yung Diyos na tapat,
maasahan at siya po'y Diyos na kayang magmahal at magpala sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ito po'y isang klase ng pag-anyaya ng Diyos sa atin. Ang salitang kung tayo'y mananalangin sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon, mamaya po mananalangin tayo sa Panginoon. At sa ating pong panalangin ay meron pong tinatawag na tatlong bagay. Ito po ay adoration, yung pong pagbibigay ng papuri sa Panginoon, pagbibigay po ito ng pagsamba sa Kanya. Ito po ay isang bagay na dapat nating maintindihan. Ano po? At ganoon din po naman ay yung pong compassion. Yung pong compassion natin ay sabihin natin sa Panginoon yung ating kahilingan. At ang Diyos po ay tapat na tutugon sa ating mga kahilingan. Mamaya po, sasamahan ko po kayo sa mga panalangin na yan. Bagamat hindi ko po alam ang inyong mga panalangin, pero ang Diyos po natin ay alam lahat ang ating kailangan. Ako naniniwala, maging bilang na ating mga buhay, alam ng Panginoon. At sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang daan ng katotohanan at ang buhay, walang makaparoroon sa Ama kundi sa tanging pangalan lamang na ating Panginoong Jesucristo. Sabi po ng Gawa 4:12, wala ibinigay sa sinong ng langit at sukat ikaligtas ng tao, kundi sa tanging pangalan lamang na ating Panginoong Jesus. Sa madalit salita, ang ating pong ginagawa ngayon ay hindi po para magdala ng panibagong relihiyon o sekta. Inirespeto po namin ang inyong paniniwala. Ang aming pong dinadala ay mabuting balita ng kaligtasan at pag-ibig ng Panginoon, lalo po sa ating kapanahunan. At ang talata po ating binanggit ay ang pag-anyaya ng Panginoon na lumapit tayo sa Kanya. Call unto me, sa wikang Ingles, lumapit ka sa akin, manalangin ka sa akin. Sa panahong ito, tayo po ay lalapit sa Panginoon. Kadalasan po kung minsan, normal sa mga tao, paggipit na, tsaka tayo lumalapit sa Diyos. Naalala ko po, nung medyo nakaluluwag po ako, parang okay na sa akin ng lahat. Pero nung sinubok ako ng panahon, tsaka ako lalong lumapit sa Panginoon. Normal po minsan sa atin yung attitude na ganun. Dapat po natin intindihin at unawain, uunahin natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Yun po yung unang salita. Pangalawang salita po, ang sabi ng Panginoon, matapos tayong manalangin sa Kanya, ay tutugunin at tutugunin ka, tutugunin kita. Very personal po, tutugunin ka ng Panginoon. Ano ba yung kailangan natin ngayon sa Panginoon? Kailangan ba natin ng extra money para sa ating bayarin? Kailangan ba natin ng kagalingan dahil sa sakit karamdaman na ngayon ay usong-uso? Halos karamihan po ata sumasakit ng ulo ngayon. Nagkakwentuhan po kami kanina ni Kuya, nung araw talaga pagka nagkakasakit, yung mga tao nilalagnat, bilang mo lang ng royal yan, okay na. Solve na. Ngayon po hindi Talagang medyo masakit talaga sa ulo at parang meron pang nervyos dahil nga sa pandemya. Pero nais ko po sabihin sa inyo, ano man ang kalagayan niyo sa buhay ngayon, ano man ang ating pinagdaraanan, tayo po'y lumapit sa Panginoon, manalangin. At ang sabi ng Panginoon, tutugunin kita. Wow, ang sarap po ng salita ng Diyos. Tutugunin tayo ng Panginoon. Hindi niya sinabi na, ba't kita tutugunin? Wala ka namang panahon sa akin. Hindi po yan sinabi ng Panginoon. Sabi po niya, tutugunin kita kung ikaw ay mananalangin sa akin. Susunod pong talata, susunod pong pangusap ang sabi dito, ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Alam po ninyong talatang ito ay nagbigay sa akin ng napakagandang pagpapala. Naalala ko po, ito yung patotoo lang, medyo matagal na po, way back siguro po, mga last 5 years ago, meron po akong inatinan na anniversary, ito po yung aking keynote na verse. At sabi ko, kailangan ko ng sasakyan. Alam po niyo, mahirap pagkaroon ng sasakyan. Luma lang na binigay ng sasakyan ko. Pero ibinigay po ng Panginoon. Bakit ko po yung naikwento ito? Minsan may mga bagay na meron tayong limitation Parang sa sarili natin, hindi natin kaya. Di po ba? Parang sa kaunawaan natin ay hindi natin kayang gampanan o hindi natin kayang matanggap. Parang ganun po. Parang meron tayong limitation. Because tayo'y tao lamang at talagang may hangganan yung ating kakayanan. Pero ang Diyos po natin ay wala pong hangganan yung kanyang kakayanan at kaya niya magbigay ng mga pagpapala higit pa sa ating inaasahan. Yung talata pong ito ay isang talata na pag-anyaya ng Diyos, na nais ng Diyos gumawa ng magandang bagay, isang bagay na dakila, isang bagay na himala sa ating buhay. Kung sakali po sa bawat isa na nanonood ngayon, sa ibang bansa man kayo naroon, at meron kayong mabigat na problema, ganun kayo pinagdaraanan sa buhay, hindi po ako ang magbibigay ng katugunan, kundi ang ating Diyos na tatawagan at papanalanginan mamaya. Ang sabi po ng kanyang pangako, kung tayo mananalangin sa kanya, tugon niya, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga. Ibig sabihin, yung amazing thing ay gagawin ng Diyos sa ating buhay. Kung tayo ay batbat ng problema, tayo hanguin ng Panginoon sa problema na yan. Kung tayo ay nasa banig ng karamdaman, tulad ng binanggit kanina ni Kuya, ay ang kanyang panalangin ay mawala na tayo sa banig ng karamdaman, kundi nandun tayo sa banig ng
kaginhawahan. Di po? So, yun po ay kayang gawin sa atin ng Panginoon. Sa bagay pong ito, bago natin matanggap ang pagpapala ng Panginoon, ay meron lamang po tayong kailangan tatlong gawin. Thank you po sa pag-amen ni Ma'am Cecilia. Kailangan lang po natin gawin sa unang-una ay we need to understand that we can do nothing without God. Aminin po natin na kung wala ang Diyos sa ating buhay, wala po tayong magagawa. Walang lalaki, walang babae, walang mayaman, walang matalino na magsasabing magaling, mahusay po ako. Wala po. Tangi ang Diyos lamang ang mahusay at magaling at perpekto. Sapagkat lahat ng tao ay nagkasala at ang kabila ng kasalanan ay kamatayan, ngunit buhay na walang hanggan ang ipinagkakaloob ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yun po ang number 1 na kailangan nating unawain at intindihin upang ang ating mga panalangin ay makaabot sa ating Panginoon. Number 1, we need to aminin natin na tayo makasalanan at wala tayong magagawa kung wala po ang Diyos sa atin. Number 2, letter B. Ito po binanggit ko na nakaraan. Every time na magtotalk po ako kahit saan, lagi ko pong binabanggit ito sapagkat ito po ang puso ng salita ng Diyos. Yung John chapter 3 verse 16. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa libutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus at ang sino man sumampalataya sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakasarap po makita ang pag-ibig ng Panginoon. Napakasarap pong maramdaman sa buhay natin ang pag-ibig ng Panginoon. Alam ng Panginoon ang pinagdaraan mo, kapatid. Alam ng Panginoon naghihirap ka, alam ng Panginoon nagdurusa ka, alam ng Panginoon nasaktan ka, alam ng Panginoon na maraming nagsarang oportunidad sa buhay mo. Pero ang nais ng Panginoon ay isang buhay na ganap at kasiyasya. At ang kanyang sinasabi, manalangin tayo sa kanya at tutugunin niya tayo. So yun po yung pangalawa, believe, manampalataya tayo sa Panginoon sapagkat yun ang nararapat. At kung tayo sasampalataya sa Panginoon, makatitiyak po tayo ng kaligtasan nagmumula sa Kanya. Then letter C, we need to confess that Jesus Christ Lord. Alam po niyo, minsan, binabanggit yung napakahalaga po ng confession. Ang confession ay nagbibigay sa atin ng pagkalalaki o ng pagkamacho. Ika nga nila, no? Pero sa Panginoon po, hindi yung pagiging macho ang pinag-uusapan, kundi yung pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos na sasabihin natin na si Jesus ay ating Panginoon. Tayo po'y mananalangin mamaya at ako po'y naniniwala na may gagawin ng Panginoon sa inyong buhay at maging excited po kayo dahil after po ng ating prayer, ako'y naniniwala at nanampalataya na ang Diyos ay kikilos sa inyong buhay sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Sapagkat ang sabi ng Panginoon sa ating pinag-aaralan sa Jeremiah chapter 3 verse 3, manalangin ka, tutugunin ka ng Panginoon at magpapahayag sa sayo ng mga bagay na mahiwaga, kamangha-mangha na hindi mo pa nalalaman. Alam po ninyo, sa buhay natin minsan, beyond this situation na ating po nararanasan, parang hindi natin alam ang ating gagawin. Tama po ba? Noong nakaraang taon natin, marami tayong failure, marami tayong mga nangyaring hindi tama sa buhay natin. Idagdag na natin yung kabiguan, sinaktan ng puso, iniwan, pinaasa, yung pong ating hanap buhay ay nawala, yung pong ating kabuhayan ay nabawasan, etc. etc. Lahat na po, idagdag na natin, isama na natin lahat dito sapagkat ang sabi ng Lord, forget the former thing. Kalimutan natin yung mga bagay-bagay na yan na nagbibigay ng kabigatan sa atin at tayo'y lumapit sa Panginoon. Mamaya po, magdanalangin po tayo. So, yun po yung pangalawa at ang pangatlo po, yun yung confession. And then number 3, ano po? Yung tinatawag na deliverance. Yung pong sinasabing deliverance ay yung pong pagpapalaya ng Panginoon sa atin. Kung kayo'y may sakit, lumapit tayo sa Panginoon na may pananampalataya, manampalataya po tayo sapagkat ang sino man lumalapit sa Panginoon na may pananampalataya ay hindi po nabibigo. Lalapit tayo sa Panginoon ng may pananampalataya at ako'y naniniwala tayo po ay hindi bibiguin ng Panginoon. Amen po. Deliverance. Saan po? Sa kahirapan ng buhay. Alam po natin na napakahirap kumita ng pera ngayon. Meron tayong limitation sa pagkilos, sa paggawa, etc. etc. because of this pandemic. But thank God because according to His Word, John chapter 10 verse 10 letter B, I will give you life to the fullest. Bibigyan tayo ng Panginoon ng buhay na ganap at kasyasya, kompletong buhay. Naalala ko po sinasabi ng Panginoon sa Awit chapter 23, ako ang mabuting pastor at hindi ka magkukulang. Dadaling ka niya sa magandang pastulan, sa luntiang pastulan at doon sa batisan. Ang ibig sabihin, ang Panginoon Diyos na ating mabuting pastol, tayo dadalhin niya sa masaganang buhay. Isang buhay na ganap at kasyasya. So ngayon po, tayo po ay lalapit sa Panginoon, tayo po ay dudulog sa Panginoon upang maranasan po natin ang kanyang pagkapala sa ating buhay.
Okay, bago po tayo mag-pray ay magkukwento po ako ng kaprasong kwento lang. Kung kayo po ay may daladala na problema, uli, kung kayo ay mayroong mga pabigat na suliranin o sakit karamdaman, lumapit po tayo sa Panginoon. Sapagkat sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayo lahat na napapagal at nabibigat ang lubha, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. At ang kapahingahan ito ay nagmumula sa ating Panginoon. So, alam ko po na tayo ay sa panahong ito ay hindi parang normal ang buhay dahil lahat nga po ay merong tinatawag na takot. Pero ang Diyos po natin ay lagi nariyan upang tayo ay pagpalain. Praise be the name of the Lord. So, bago po tayo manalangin, magkukwento lamang po ako. Meron po isang maglalakbay na taga-bundok, si Aling Nena. Si Aling Nena po, ang kanya pong trabaho ay nagugulay po siya at pumupunta po siya sa bayan para dalhin yung kanyang mga kalakal, yung kanyang kamote, yung kanyang kamatis, yung kanyang talong. Pasang-pasang po niya doon sa bakol at saka sa kanyang basket, dala-dala po niya. Isang umaga, sa kanya pong paglalakbay papunta po sa bayan, marami po siyang daladalang mga dalahin. Siyempre po, naglalakad po siya. Nung araw yun, naglalakad siya. Sunong-sunong yung bakol, bit-bit-bit yung kanyang mga basket, at punong-puno po ito ng kanyang mga kalakal o gulay. Ngayon po, habang siya naglalakad, meron pong dumaan na kartela o kariton sa ating pong panahon. So, nung nakita ng mama na naglalakad po sa Aling Nena, sabi nung may-ari ng kartela, ay, Nanang Nena, sumakay na po kayo dito sa kariton para hindi na kayo mahirapan. So, ang ginawa po nung ni Aling Nena ay umangat po siya dun sa kariton at sumakay po siya. Siyempre po, nakasakay naman sa kalawaw itong may-ari ng kartela at naglalakad po sila patungong bayan. Hindi po kalaunan ay may narinig pong parang humihikbi yung may-ari ng kartela. Parang hirap na hirap. Tumingin po siya dun sa likod. Nakita po niya sa Aling Nena na bit-bit pa rin, sunong-sunong pa rin yung kanyang bakol, at bit-bit pa rin po yung kanyang mga dalahing mga basket. Ngayon po, sabi po nung may-ari ng kartela, Aling Nena, ibaba na po nyo yung inyong kabigatan. Ibaba na po ninyo yung inyong mga dalahin. Huwag po kayong mag-alala at makakarating kayo sa pupuntahan ninyo na maginhawa. Ano po ibig ko sabihin? Sabi ng Panginoon sa ating talatang sinabi, lumapit tayo sa Kanya. Tayo manalangin at tutugunin tayo ng Panginoon. Kung kayo ay meron dalahin sa Panginoon, kung tayo meron dalahin sa buhay ngayon, katulad ni Aling Nena, ibigay natin sa Panginoon. Ibigay natin sa Panginoon yung ating kabigatan. Huwag po natin dalhin yung mga kabigatan na yan. Sapagkat yung kabigatan na yan ay nagpapahirap sa atin. At kung tayo lalapit sa Panginoon, ako po'y naniniwala at nanampalataya, natutugunin ng Panginoon ang lahat-lahat sa ating pong pangangailangan. Kaya sa oras pong ito, tayo dadako sa panalangin at bago po natin matanggap at dumulog sa Panginoon ang ating mga panalangin, una po, lumapit tayo sa Panginoon. Sapagkat walang lalaki o babae na lumalapit sa Panginoon na kanyang itataboy. Ako po yung mananalangin, isang panalangin na anuhin ninyong pagpanalangin po ninyo ito. Huwag po kayong mahiya. Sapagkat sabi ng Panginoon, kung ikakahiya mo ako sa maraming tao, ikakahiya rin kita sa Ama sa langit. Pero kung tatanggapin mo ako sa iyong puso, ikaw ay magiging anak ng Diyos. Inulit ko po, ang bagay na ito ay hindi reliyon, kung hindi tamang relasyon sa ating Panginoong Yesus, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak si Jesus, at ang sino man sumampalataya sa kanya ay di mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo po'y lumapit sa Panginoon at tayo po'y yumuko. Sabihin po natin, Panginoong Yesus, sa oras pong ito, lumalapit po ako sa iyo, nagsisisi sa lahat na aking pagkukulang at pagkakasala. Panginoong Yesus, tinatanggap kita sa aking puso. Kinukumpisal ko si Jesus ang aking tagapagligtas ng aking buhay. Mula ngayon, pagharian mo po ako at ikaw na ang manguna sa aking buhay. Itong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Congratulations po at tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos ang masalangit, salamat po sa isang oportunidad na minsan pa ay napag-aralan namin ng iyong salita. Salamat po sa iyong pangako, Panginoon, na kung kami ay mananalangin sa iyo, ang wika mo'y tutugunin mo kami. Lord, dumalapit po ako para po sa bawat isang nanonood ng live prayer work na ito, Panginoon, Lord Jesus. Saan man sila ngayon naroroon, nandito po sa aming pong barangay Santa Cruz o sa kalapit na barangay o sa buong Saragossa o sa ibang lugar, sa ibang bansa. Panginoon, aming pong dalangin, Ama, anuman ang kanilang kahilingan, anuman po yung kahilingan nyo, anuman po yung daing ninyo, anuman po yung panalangin ninyo, pagkaisahan po nating ilapit sa Panginoon.
O Diyos, sinabi mo sa iyong salita, ikaw ay makapangyarihan sa lahat. Walang bagay na mahirap para sa iyo. Ang mahirap sa tao at imposible sa tao ay posible lahat sa iyo. Kaya sa oras na ito, Panginoon, sino man po nangangailangan ng kagalingan nagmumula sa iyo, sa pangalan ni Jesus, aking pong inilalapit sa iyo si Sister Dolores Cortez, Shine Garendo, Panginoon, si May Sagat, Lord, in the name of Jesus, hipuin mo siya, Panginoon, pagalingin mo ang kanyang karamdaman sa pangalan ni Jesus. We claim blessings and healing sapagkat sa iyong mga latay kami nagsagaling na. Sa oras na ito, Panginoon, ay ipakita mo ang iyong kapangyarihan by the power of the Holy Spirit right now. Pagalingin niyo po ang mga taong ito, O Diyos. Maging ang mga taong nakatunghay na mayroong karamdaman, nilalagnat, o may COVID man, Panginoon, walang bagay na mahirap para sa iyo. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dalahin ko, O Diyos, tugunin niyo po sila, pagalingin niyo po sila, Panginoon. I-restore mo ang kanilang kalakasan. Sa iyo naman ng banal mong dugo ang kanilang mga buhay, Panginoon. At maranasan ang pabor at biyaya na nanggagaling sa iyo. Panginoon, sa bawat isa na aking pong kabarangay, Panginoon, kababayan, Panginoon, Lord, kaibigan, kakilala, Lord, in the name of Jesus, abutin mo ang lahat ng bawat pamilya na nakatunghay sa oras na ito. Sila, Panginoon, nangangailangan ng pinansyal na pangangailangan. Lord, buksan mo ang langit para sa kanila, magkaroon po ng oportunidad na sila po'y kumita, ano man ang kanilang pangangailangan, ito man ay malaki, ito man ay maliit, para sa kanilang pamilya, sa pangalan ni Jesus, because you are the great provider. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon. Ipakita mo sa oras na ito, ipadama mo sa oras na ito, na ikaw ang Diyos na lagi nagpapala sa iyong mga anak. Panginoon, nilalapit ko din po sa iyo, O God, ang mga tao na naglilingkod sa bayan, naglilingkod sa barangay. Panginoon, ingatan niyo po sila, hayaan po ninyo, bigyan niyo po sila ng patuloy na kalakasan, pabor na nanggagaling sa iyo. Especially, Panginoon, ang buong barangay na ito, ang mga namumuno, mula po sa aming pong Kapitana Emily, sa lahat ng mga opisyalis ng Barangay Santa Cruz. Lord, ang ginagawa nilang prayer work, O God, ay hindi po simpleng bagay. Ito po'y napakahirap gawing tunay. Ngunit ikaw ang nagbibigay ng kalakasan sa kanila. Binigyan mo sila ng passion, Lord. Binigyan mo sila ng passion to do ministry, to minister to other people through prayer. Lord, i-bless niyo po, Panginoon, ang buhay ng bawat isa sa bawat aspeto ng kanilang buhay. Lord, ikaw ang magbigay ng extra blessings, O God, na mga bagay na himala sa kanilang mga buhay at maranasan ang pagpapala na nanggagaling sa iyo. O Diyos, maraming salamat. At kung meron pa po dito, Panginoon, na mayroong kahilingan na hindi po namin nabanggit, O Diyos, Ama sa langit, loobin mo nawa sa oras na ito, sama siya ngayon naroon, ikaw po ang tumugon. Sapagkat sinabi mo, Panginoon, ikaw ay gagawa sa amin at magpapahayag ng mga himalang bagay na hindi pa po namin nalalaman. Sa oras na ito, we claiming, O God, blessings upon blessings. We claiming victory upon victory. We claiming right now in the name of Jesus, the miracle of the living God sa aming mga buhay, sa aming pamilya, sa aming hanap buhay, sa aming paglilingkod. O Diyos, sa pangalan ni Jesus, mangyari po ito, Panginoon. At Ama, maging doon po sa amin nagugulumihanan kung meron man, o kaya may sakit na parang wala nang kagalingan, Lord, according to your conviction, O God, walang bagay na hindi mo kayang gamutin, Panginoon, na hindi mo kayang gawin. Sa oras pong ito, Panginoon, abutin niyo po sila ng iyong makapangyarihang kamay, ng iyong makapangyarihang pagkilos, Panginoon, sa pamamagitan ng Santong Espiritu. Lord, Ama sa langit, maraming salamat po, Panginoon. We know and we believe, Lord, na ikaw ay gumagawa ng himala at pagpapala at tumutugon sa aming mga panalangin, sapagkat ito'y hinihiling namin na mayroong taus-pusong pasalamat at papuri sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Tayo magsabi ng Amen at Amen at Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Tandaan po natin, ang Diyos ay mabuti sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Saan man kayo naroroon, ano man ang ating kalagayan sa buhay, lagi pong tandaan, ang Diyos ay hindi po bumibigo ng mga taong lumalapit sa Kanya ng may pananampalataya. Muli po, ito inyong kaibigan, kapatid sa Panginoon, sa pananampalataya, si Edsan Santiago. Pagpalain po tayo ng Panginoon. To God be the glory. Salamat po. Patapos na. Thank you. Maraming salamat po, Pastor Edsan, sa maganda pong mensahe na pinabatid po sa inyo ng ating Panginoon sa hapong ito. Tunay po na marami po ang pinagpala sa salita po na yan. Sana po ako.
At salamat po sa mga naglilid po sa atin at talaga po na kapag po ang isang lingkod ng Panginoon ay nasa puso po nila ang paglilingkod ay wala po talagang pagtanggi. Kaya kami po na mga namumuno dito ay taos-puso pong muling nagpapasalamat sa lahat po ng mga nai-invite natin na mag-lead po sa atin sa bawat araw. Ang Panginoon na po ang magkakaloob ng lahat po ng inyong mga pangangailangan, sapagkat ang inyo pong puso ay tunay po na para sa Panginoon lamang. Isang mapagpalang gabi po kay Glenn Flores ng Pampanga. Gayon din po kay Micaela, Mary Antordil, Alia Dizon, Violinda Sevilla ng Concepcion, Imelda Camwa ng Malolos, Bulacan, Marisol Kibaga de Leon, Lisa Atanasio, Susan Liagas, Dayan Chuchiyama ng Japan, Mary Ann Parungaw, taga saan yun siya? Noy Mineri, Charito Bendijo, kay Ate Claire Mapilis Villanueva, Pilomena Valerio at Judy Ongonyan. Muli po, maraming salamat po mga kabarangay sa tuwi na po ninyong pag-join at pag-tune in sa sama-sama po nating pananalangin tuwing alas 6 po ng hapon. At muli po, kapag sama-sama, kayang-kaya. At with God, all things are possible po. Basta po tayo ay may pananalig at pananampalataya. Gayon din po, God bless Santa Cruz, God bless Zaragoza, God bless Philippines. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingatan at pagpalain po tayong muli ng ating Panginoon. Salamat po. Praise the Lord.